Hello mga kabakes! At dahil nga matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload ng cake vlogs, is ayan samahan po ninyo ako ngayon gumawa nitong 2-tiered cake para sa 50th birthday ng isang mami. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel and hindi ka pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button below and of course the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga cake tutorials. So ito nga guys is mini 2-tiered cake lang and ang cake base nito is chocolate moist cake. So ang size nitong nasa bottom tier is 8x4 and yung sa top tier is 5x4. So ayan guys, ito ay akin pang nagawa noong September 16 na. So ngayon ko lang siya na-upload dahil medyo busy nga ni ako ng mga nakaraang linggo. Dahil ngayon po ay aking nagkakabisihan naman nung nakaraan ay yung paggawa ng puto cake. So ayan, nung una nag-try lang talaga akong gumawa nun for our merienda and ayun, nagustuhan ng aming kapitbahay kaya nag-order siya and ayun, nagtuloy-tuloy na. Ay syempre, sa hirap ng buhay ay ika nga ni kailangan nating humanap ng ibang mapagkakakitaan dahil ay, kumbaga ika nga na mahanap kita ng kailangan is double income ba dahil hindi nga masapat yung isa lang yung pagkakakitaan natin. So hindi siya sapat sa mga pangangailangan natin sa buhay, ganyan. So ayan, syempre kailangan nating mag-isip ng iba pa para mas mapalago pa natin yung ating kinikita. O tama baga. So ayan guys, napakadali lang gawin nitong cake na ito. So ito ay plain white lang and then gagamit lang tayo mamaya ng spatula para ma-designan itong ating cake. So napakadali lang nito guys and alam kong kayang-kaya to lalo na ng mga beginner. So para mag-stack ng cake, so dati talaga hindi ako ganito yung way ko ng pag-stack. Kumbaga inabuhat ko pa yung top tier, final frosting ko muna bago ko siya i-assemble. Pero ngayon, nung na-try ko na yung i-stack ko muna lahat ng yung cakes, yan, pag double muna bago mag final frosting, ayun, mas nagustuhan ko yun kasi sure ako and panatag ako na secured talaga yung cake. So syempre ay dun sa second tier, dun sa top tier is nagalagay pa rin ako ng board na mayroong glucose syrup para sure na hindi mag-slide yung ating cake. And of course meron tayong mga dawas na nag-support dun sa ating cake. And yung board is meron siyang butas sa middle and dun ko tinutusok yung pinakang wooden dowel. So lagi po ako naglagay ng wooden dowel para sure na hindi nga mag-slide talaga yung cake. So aside pa yun is meron pa mga straw dowels. So ayan yan nga ni ako magpakinis dyan na ring cake. Ay ang design naman gulo hindi. Yan ako pa talagang pakinisin. So ayan guys, kamusta naman ang buhay-buhay? Bare months na. Ayan, malapit na naman kitang magpasko ba. So, ayan, malapit na naman and kinakailangan na nating mamili ng mga stocks dahil baka pagdating ng December is mas mataas na yung mga prices ng mga ingredients. Lalo na guys, yung mga cocoa powder, Diyos ko. Yung nakaraang cocoa powder na inagamit ko na nabibili sa palengke, ang price noon is 1,200. So, nung time na yun is binili ko pa rin siya 1/4 lang yung inabili ko. Tapos medyo nagtaas ako ng price sa mga chocolate moist cake. So ayan, kasi nga ayoko mag-ship ng sa ibang cocoa kasi baka mag-iba ang lasa. Pero dati yung inagamit kong cocoa talaga is JB15. So ayan, after na mawalan ng stock din noong mga nakaraang linggo noong Hershey's na inabili ko, ay di nag-shift na ako dun sa JB15 and masarap din naman siya. Yung kalahati niya is nasa 300 plus lang. Ay samantalang yung inabili ko sa palengke ay nasa 600 plus. At kung ako ay hindi nag-shift sa JB15 ay maabot na siya ng 1,500. So good thing ay nag-shift din tayo. So, syempre, makakabili ka na sa Shopee at doon lang naman mura. At kapag di pa ako bumili sa amin, ay baka yung mga nasa 500 na. At alam naman nilang mataas ang cocoa powder ngayon. So, ayan guys, back to our cake na. Napakadaldal natin. Ay, ayan, naglagay na ako ng mga artificial flowers dito sa ating cake. And ito talaga guys, is nilalagyan ko na or fina-finalize ko is kapag madaling araw na, kapag kagising ko sa umaga. Hindi ko pa talaga siya inalagyan kapag gabi. So nagising na lang ako ng maaga para malagyan natin itong ating cake or maayos yung mga cakes ko.
Lalo na kapag mga printable toppers kasi yung kapag nilagay mo siya ng gabi ay maaaring mabasa yung mga toppers ba kahit may mga tape ay nababasa pa rin siya. So kaya madaling araw ko siya ina-assemble tsaka inalagay ng box. Tapos ayun guys, ako nagkatlaan nung dedication topper dyan. Ako mano-mano at ako wala namang cry cut. Ay ayan, nagkandahirap ako. At gumamit ako din yan ng acrylic na, ang tawag dyan? Acrylic yung inalagay sa cake, ganun. Ay hindi pala pwede at malambot. Ay akala ko kasi nakikita ko kasi sa ibang bakers ay parang clear anakin yung inagamit. Ayan pala ay yung acrylic ba? Ang tawag dun? Yung matigas na pang yan yung ganun, yung pantusok. Yung kinuha ko lang doon sa happy birthday topper. So ayun, bumili na ako ng mga ganun kahit medyo pricey siya. Syempre gusto ko rin naman ay maganda yung ng ating cake. Tas ayan, kinuha yan ay noong hapon na. Yun ay talagang suki ko na from Morales. So, hi kay Jomalyn. So, ayan. Ito na yung ating birthday cake. Happy 50th birthday po. And to my viewers, thank you so much sa panonood nitong ating cake vlog. And of course, na nag-order nito, thank you so much. And see you on my next vlog. Bye!